hindi mo tinanagaan. Di ko kayang sipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na ibigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang namahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Sa piling mo, o kagitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay tumusap sa gitan, di ko makapabayan. Di ko kayang sipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Yes, so God. Ang huling gabi nito, Panginoon, ay aming patuloy na itinataas, Yes, so God. dinadalangin, Hallelujah. at ipinagkakatiwala sa iyo. Aming amang nasa langit, kami naniniwala at nananampalataya na may gagawin ka, O Diyos, sa gabi nito, aming Yes, Ama. so God. Kami naniniwala at nananampalataya na kayo ang Diyos na patuloy na kikilos sa gabi ito. Kami ay naniniwala at nananampalataya na kayo ang Diyos na patuloy na magpapakilala sa buhay ng bawat kabataang inyong itinakot sa lugar na ito. Kami nananampalataya na ikaw ang Diyos na may likha ng lahat ang patuloy magpapamalas ng inyong presensya, aming Ama, ng inyong pagsama, Panginoong Jesucristo. Kami naniniwala at nananampalataya na ikaw ang Diyos na dakila sa lahat, ang patuloy at patuloy na siyang mangungusap sa gabing ito, Panginoon. Yes, so God. Hallelujah, God. Hallelujah. Pagkadapatin yung babaksan ng aming puso at isipong spiritual, sapagkat kami tunay o Diyos ay walang magagawa kung wala ka. Pagkadapatin ninyong masumpungan ang bawat kabataan kung sino ka, Jesus. Hallelujah. Kung sino ka, aming Panginoon. O Banal na Espiritu,
ang inyong presensya, ang inyong pagsama ay aming patuloy iniimbitahan sa gabi nito, Panginoon. Patuloy ka namin aawitan at sasabay naman sapagkat puso dalisa ang siyang tanging nais mo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's continually worship God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, O God. Praise you, Lord. Hallelujah. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y paramalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo. Gawin natin panalangin. Kami pagpapakubaba pusong dalisay. Ang aming nais, Panginoon. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y paramalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong tapat na sa'yo'y Gawin natin panalangin. Hallelujah. isang Patuloy natin ibuka ang ating mga labi, Panginoon. Ang ating mga puso na nagpapakumbaba, Yahweh. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y paramalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog namin. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Hallelujah. Hallelujah. Ano ang inyong iniisip? Alam ba ninyo ang bukas ninyo? Ilan sa inyo nag-aaral? Mabuti ang pag-aaral. Mataba? Ang pag-aaral ba ay magbibigay sa inyo ng kasayahan? Amen. Tama.
diploma ninyo, magpapayaman, magpapakain ba sa inyo? Magandang may diploma, pero maganda yung may diskarte tayo galing sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, kailangan natin magsikap sa ngalan ng Panginoon. Bakit kayo lulong sa cellphone? Hindi nyo alam. Ang cellphone, ginagamit ni Satanas para huwag kayong tumingala sa langit. Dahil kapag tumingala kayo sa langit, mabibisto ninyo ang kasinungalingan ni Satanas. Kaya, nililin lang tayo sa cellphone. Ang cellphone pwede natin gamitin makilala ang Panginoon. Pero ano ang ginagamit ng kabataan ngayon? Nalin lang tayo, nadaya tayo. Naloko tayo. Ayaw ni Satanas na tumingala ka dahil makilala ninyo siyang ama ng kasinungalingan. Amen. Kaya ang buhay natin ay pawang kasinungalingan. Tama? Gusto mong hilingin sa Diyos na matuto kang tumingala sa langit. Kaya, kapag ang tao ay marunong tumingala sa langit, masarap tumingala kapag nakaluhod ka. Amen. Mas tingala ka kasi nakatayo ka. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos gusto niyang tayo mapagpala. Amen? Bakit maraming mahirap na Pilipino? Maraming marunong na Pilipino. Maraming masisipag. Hanggat hindi natin kilalanin ang Panginoon. Sabi ng Biblia, wala tayong magagawa. Amen? So kung hindi kayo naniniwala, sinungaling ang Diyos sa inyo. Sa gabing ito, ang inyong mga pastor na nagmamahal sa inyo. Ang gobyerno natin ay wala ng budget para kayo pagkaksaya ng panahon. Pero kami tungkulin namin sa Diyos. Kaya mana namin ang inyong kaluluwa ay mahubog sa plano ng Diyos. Ang simbang ito ay ginamit ng Diyos upang maghubog ng bagong kabataan. Sapagkat ang kabataan ang pag-asa kung mayroon kayong Panginoon sa buhay. Amen. Mababago lang ang inyong buhay kung si Kristo ay kasama natin. Amen? Sinong gustong mapurihan ng Panginoon? Sinong gustong mapurihan ng Panginoon? Sino yung gustong magpatotoo na may ginawa ang Panginoon sa buhay natin? Ba't tarang kumonte? Yan, sige. Testimony na. Sino po ang nais magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Malayo po umakyat sa gabi nito. Ako. Ikinakahiyaan yung Panginoon, ano? Tumayo ng buong may tapang pananampalataya. Itaas ninyo ang Panginoon sa kalagitnaan natin ngayon. Sige, pangunahan mo, Ma'am Rose. Isang pangunguna sa patotoo, ang inyong pong lingkod na nakatayo sa inyong harapan ay produkto po ng gawain ng Youth Camp 7 taon nang nakalipas sa oras at araw dito. Isang kabataan na dinako ng Panginoon sa sambahan. Isang kabataang sugalera, rebelde, bastos, walang magandang kinabukasan. Ngunit ang ating Panginoon ay sadyang mabuti, tapat, at mahabaghin. Ang buhay ng mga lingkod ng Diyos ay naglalaan po ng oras, panahon, pinansyal sa gawain ito hindi para sa kanila, kundi para sa buhay ng bawat isa sa inyo. Ang kabataang walang Panginoon ay kabataang papunta sa kapahamakan. Maraming mga bagay man kayong hindi pa maunawaan ngayon. Maraming mga salita na parang hindi lubos na tumatago sa isip nyo. Pero sampalatayaan nyo na sa gabing ito, ang Diyos ay may gagawin at gagawin sa buhay nyo kagaya ng ginawa niya 7 taon nang nakalipas. Amen. Ang Diyos natin ay tapat, mahabagin, mapagpatawad. Isang lingkod po ng Diyos ang nag-sponsor sa inyong lingkod kung ba't ako nakasama. At sa sama-sama panalangin, pagkilos at pagpapakilala ng Diyos sa parehong araw, oras at panahon
Alam kong ang Diyos ay magpapakilala din sa inyo. Hindi base sa talento, galing, puso. Kapag pinahintulutan nyo ang Diyos ay pumasok sa puso ninyo, mamamangha ka. Amen. Mamamangha ka kung ano ang kaya niyang gawin. Amen? Kaya sa gabing ito, hinahamon ko kayo. Ipagmalaki ninyo ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Huwag Amen. kayong maging pipi kung gaano kadakila ang ating Diyos sa buhay. Amen? Amen. Kaya muli, iniimbitahan po ang kabataang nais ipagmalaki ang katendahang loob ng Diyos sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay niya. Ano po? Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nang ma-share ko lang din po sa inyo, no? 14 years old or 15 years old, natuto na akong uminom. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Kumiyak mo, salita ka muna. Wait lang po, wait lang. 2012, pinabaptize ako ni Papa. Kristiyano din siya sa Antipolo. Pinabaptize ako, pero wala pa akong kamukhang noon. Iba pa rin pag binaptize ka, pero hindi ka umaaten. Magkaiba yun. Kailangan may sa puso natin, mais sa isip at mais sa gawa yung mga nababahagi sa atin ng mga kapastoran natin, yung mga leaders, para tayo ay mag-improve sa buhay. Kaya, Amen. mountain climbing, there is always a process. Amen po ba? Amen! Meron tayong Diyos na buhay para gabayan tayo sa tatahakin natin sa buhay. Tambay lang ako dati. Totoo yun. 2014 to 2015 hanggang 2019 nang maimbitahan ako ng ate ni Jade sa isang simbahan na followers of Jesus Christ. Wait lang po, nanginginig ako. Yun po. Nag-ano lang po, tambay lang po ako nun. Yung pera po na binibigay sa akin, yung mga baon, wala po, sa computer shop lang po. Uwi lang po ako, kakain lang, tanghali, gabi, pero talagang sobrang bigat sa akin kasi may hirap din kasi pag ganun yung sitwasyon natin, may family problem. Kung wala tayong alam na lalapitan, pero gumawa ng way ang Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen. Inuhubog ko lahat ng kabataan dito na umaten lagi sa gawain. Amen! Inuhubog ko kahit na dinadown kayo ng kahit sino. Huwag kayong magpapadown. Amen po ba? Don't let you down. Para next time na. Kahit inuusig kayo, huwag kayong papausig. Kaya naniniwala po ako sa ating lahat, sa bawat isa dito, nawa po, kayo ang maging silbing ilaw sa inyong tahanan. Maging example kayo sa bawat isa, naging mabuti sa inyong kapwa. Amen. Laging magtiwala sa Diyos kapag walang malapitan. Tandaan nyo ang sinabi ng Pastor Albert kahapon na ang kaibigan po ba malalapitan kapag may problema? Totoo ka. Dito ka lang. Ang kaibigan kasi natin, kahit katiwa-tiwala pa yan, hindi yan kung hindi yan mananampalataya, ang ibabato lang sa inyan, puro negative. Kaya, kanino dapat tayo lalapit? Amen!
Kaya, sa bawat buhay po natin, kahit kinakabahan tayo, lagi tayong mapagpasensya kasi lagi ang Diyos nakasentro sa atin. Ayun lamang po, sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Magaling, sunod ka dyan. Halika dito na. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Halika dito, halika. Kung gusto nyong umupo, okay lang ha. Kung gusto nyong umupo lang. Pwede tayong umupo. Kayong, ano? Pwede rin naman Indian seat kung gusto nyo. Mga tsinelas, sukuan nyo. Yan. Go guys ah. Ay, si ano pala to. Sige. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ako naman po'y patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus sa patuloy. Ako po ay bata pa lamang ay Christian na baptized na po 2013. And bagamat kahit na Christian na patuloy pa rin na gumagawa o walang pagseseryoso sa gawain. At dati po, sobrang ako po ay sobrang mahiyain, sobrang hindi magalang, walang pagmamano, may pagsagot sa magulang, at babad na babad sa cellphone. At inamin ko po na addict din po ako sa mga movies, sa K-drama, at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na paggabay ng banal na spirito na sa ngayon na hindi dapat ginagawa yung mga ganong bagay. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil patuloy niya nga po yung pinagkakaloob sa akin, ang gabay ng banal na spirito. At wait lang po, nabibental lang. Ayun lamang po. Sa Diyos po ang papuri. Itong susunod po ay hindi sa kalsada lang po lang yan. Yan maganda lang. Oh. Inigo na rin siya. Ako naman po patuloy na pupuri. Ako na sa Diyos na buhay tayo. Go! Ano ang dati, ano ang ngayon? Dati, gala lang ako dati. Ang ko pa. Nakarating ba yan sa batapat ng bahay namin? Dati, sagot ako, tapos nagdadagot pa po ako kapag inuutusan ako. Pero naman ko naman po kahit hanggang ngayon. Tapos minsan po, minsan hindi po sinasadya na magmura. Pero dati po talaga konting pagkakamali lang po. Mura agad marinig nila sa akin. Wala ngayon lang magmumura, mamamagatila. Tapos noon, akala ko wala akong pamahal sa akin. Tapos, ang dami. Yan, dami namin oh. Labas mo! Labas mo! Huwag mong pigilin! Huwag mong pigilin! Hayaan mo! Labas mo! Huwag mong pigilin! Sabihin mo sa Panginoon sa Seven years old po ata or 8 anak. In-invite po ako ni Ate Glenda dito. Children pa lang po ako nun. Tapos, ngayon ang laki na pinagbago. Yun na ako.
Susunod minutes ka na. Kaya matututo ka rin. Debbie. Ang laki ng pinagbago naman. Dati po nung nakaraan ng January po, ay, October pa lang po tumigil po ako 2 months sa pag-church. Tapos po January po, sa hospital po si Papa. Tapos sabi ni Papa, ba't hindi ka na umatin sa church? Tagal na. Tapos nung bumalik mo, tapos Wala pa kayo mga kamay! Go, Marilyn. Kaya mo yan. meron na po man. Sige lang. Sabihin mo kung anong ginawa ni Lord sa tatay mo. Ganun. Sabi po sa akin ni Ate Glenda, simula daw, kaya parang na-realize ko dahil di po kasi ako 2 months na church na tumadala dito sa simbahan ng PCC. Tapos, meaning ko, nung di po ako nagsisimba at ang daming problema na dumating. Tapos, isa pa po sa hospital ko. Kaya pala pagkasalamat po ako kasi bumalik na po yung kalakasan ni Papa. Tapos nakabalik na rin po siya sa pagtatrabaho niya. Dati, Lord. Madami-dami luha. iba po talaga yung pagmamahal ni Lord. Palakpakan po natin na Diyos sa buhay. Tayo po isusunda ni Christina. Wala pa kayo natin na kayo. Magandang gabi po sa inyo. I-share ko lang po yung nung bagyong Yolanda po. So, ano nga po pala ako Yolanda survivor po. Oh, praise God. 6 years old po ako nung nangyari yun. Diba napakataas nga po ng baha nung bagyong Yolanda. So, parang lagpas sa bahay na po namin nun. Tapos, nasa bubong na po kami nun. Tapos, sama-sama na kami na. So, wala kami malabasan. Wala na kami makitang ibang tao. Wala kami makitang ibang tutulong sa amin. So, si Papa nag-decide siya na mag-pray kami, magsama-sama kami para nagpapaalam kami sa isa't isa. Pero nag-pray kami na kung mabubuhay man kami. Bigyan po kami ng safe na mailigtas po kami. Then, yun nga po, di ba, nag-stay kami noon. So, may dumating po na
na parang magliligtas po sa amin. So, may isang tao po na pumunta sa amin. Then, sinurvive po kami isa-isa. So, ako po nung unang sinurvive doon kasi ano na rin po, 50-50 na rin po yung buhay ko noon. Then, yun po, di ba na-survive po ako. Naiwalay po ako sa family ko noon. Naiwalay po ako sa ilang araw din po kami hindi nakita. Then, tapos po, yung mga pagkain na in-stock lang po, dun po ako bakit kung ibibigay nila sa akin, ba't sila yung mga pagkain? Yung mga dilata, wala kami nakain kahit isa. Yun. Tapos, nagstay pa kami ng ilang araw doon. Then, sa ako po nun, just tumila yung, ilang araw din po pala na nagstay kami doon, di ba? Tapos, siguro 3 days po. Then, yun po, parang nag-decide na po kami na, na dumikas po. Then, yun nga po, naglalakad kami. So, naghihintay po kami ng ibang tutulong sa amin. Tapos yung po, nakita po namin yung may mga sasakyan po si Marlonas po. Then, yun po, parang yun yung sign na tutulong sa amin na sa dinami-daming tao na kami pa yung parang natulungan doon. Then, yun hanggang sa nakapunta na po kami sa Muntinlupa po. Then, po, ito po kami ngayon, almost 11 years na din po nung nangyari yun. Then, 6 years old ako noon. Then now, 17 years old na po ako. Then, thankful po ako kasi napakarami po nung nawala nung Yolanda. Kasi po napakalakas na bagyo noon. Tapos, thankful po ako kasi isa po kami sa mga nabuhay nung araw na yun. Yun lamang po. Thank you. Tayo po isusundan ni Marian. Sa mga palang gabi po sa bawat isa. Inukwento ko lang po yung noon po na buhay ko at yung ngayon po. Yung noon po, isa po akong kabataan na palasagot sa magulang. Gaya rin po ng gumagawa rin po ng mga hindi kaaya-aya at hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tapos po, meron din pong time na naisipan ko pong maglayas kasi po ayoko na po sa bahay namin kasi lagi po ako pinapagalitan. Kumbaga strict po yung mga magulang ko. Kaya naisipan ko po na maglayas pero hindi ko po naman ginawa 'yon. Tapos ngayon naman po nagpapasalamat po ako sa isa ko pong kaibigan kasi po, inimbitahan niya po ako dito po sa LBCC. Nagpapasalamat po ako sa kanya kasi ginamit po siya ni God para makalapit po ako sa Panginoon. Dati rin po, pakiramdam ko po, wala pong nagmamahal sa akin. Tapos, hinahanap ko po yung pagmamahal sa ibang tao na hindi ko rin po kasi nararamdaman sa pamilya ko. Pero ngayon po, nagpapasalamat po ako kasi yung pagmamahal po na hinahanap ko na po sa Panginoon. Amen!
tayo po ay susundan ni Aris. Pagpalang araw po sa lahat. Pagpalang gabi po sa lahat. Ako po si Aris J.D. Veles, 14 years old, and ngayon pong gabi gusto ko pong i-share sa inyo yung mga nangyari this past few weeks bago ako napunta dito sa youth camp. Ito. Ano po? This past few weeks po, marami po akong pinagdadaanan na problems like anxiety, depression, and anything. Kasi po, naka-separate lang po ako, mag-isa lang po ako sa sa bahay. Okay lang yan. Ano, may father po ako, pero nasa ano po siya, nasa stepmom ko po siya, and ako po yung nag-decide na umalis kasi feel ko na parang ayaw ko po sa kanya kasi po parang minamaltrato po niya ako. Sinabi ko po sa father ko na naalis po ako, and lang po yun, nung last Sunday lang po ata ako umalis. And Okay lang yan, okay lang yan. nung dumating na po yung time na inaya po ako ni Ma'am Joyce na sumama po sa youth camp. Alam ko po na may plano yung Diyos na baguhin po ako kasi po nararamdaman ko po na parang hindi ko na po ginagalang yung papa ko kasi parang nahihiya na po ako sa kanya na magsabi ng mga magagalang na salita. Naisipan kong sumama na lang din para in case na sana may ma-realize ako throughout this youth camp, and sana sa pag-uwi ko matututo na akong magmano sa kanya, maghag sa kanya. Amen. Sabihan ng mga salitang di ko pa nasasabi sa kanya since nung bata ako. Simula nung bata ako, siya lagi kasama ko, boss. Kasi since birth I don't have a mother po. Matay po siya kasi dahil sa akin. Feel ko kasalanan ko, but sana kung nasan man siya ngayon, sana napapanood niya yung mga ginagawa ko para sa kanya, para may papa, at para sa Diyos. Sana kapag natapos ang youth camp na to, sa mga susunod pa na taon, sana marami akong matutunan at maalala ko to at pangako na maglilingkod ako sa Panginoon. Praise God, praise God. Magbago na! Nagdidress. Nagdidress na kayo.
bawat isa. Ako, magpapakilala lang po ako. Ako po si Danica at isa po akong anak ng pastor pero hindi po madaling maging anak ng pastor. Sobrang laki po ng expectation sa'yo once na malaman ng ibang tao na anak ka ng pastor pero huwag po tayo mag-expect sa mga ganong bagay kasi iba-iba po tayo ng proseso pagdating sa pananampalataya. Patuloy ko pong itinataas sa Panginoon sa buhay ko dahil oo, anak ako ng pastor, oo, bunga ako ng children ministry pero hindi ko agad na-apply sa buhay ko yung salita ng Diyos dahil hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko malaman kung bakit kailangan ko intindihin yung mga ganung bagay. Pero simula nung nag-baptize ako, dun ko na-realize na dapat pala sumunod din ako sa panawagan ng Panginoon dahil hindi lang ako isang kabataan, kailangan nabubunga din ako dahil isa akong anak ng pastor at blessed ako dun dahil lumaki ako na punong-puno ng salita ng Panginoon. Kahit na may time na sumasagot din ako sa mga magulang ko nung dati pero ngayon napipigilan ko na bagamat may pag-aaway sa bahay pero ang karunungan sa salita ng Panginoon lagi namumuna sa isip ko na anak, huwag dahil magulang mo yan. Kailangan mo din i-honor yung magulang mo. Doon ko na-realize na dapat pala galangin natin yung magulang natin dahil sila yung pinagkatiwala ng Panginoon at pangalagaan tayo. Patuloy ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil na nagagamit ako sa isang ministeryo, nagkatiwala na sa akin na hindi ko alam na darating ako sa point na tutugtog ako sa harap ng Panginoon, tutugtog ako at masasalamatan siya at nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil part ako ng media team. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon na isa lang akong kabataan dati na nakaupo lang nakikinig pero ngayon ang laki na pinagbago dahil isa na ako sa worship team ngayon, media team at isa din ako kay Christian Vision kahit bagamat man na nainis ako din sa mga bata pero patuloy na yung patient na binibigay sa akin ng Panginoon is nandun na dapat pala na hindi lang bilang Kristiyano ka dapat maging patient ka kapag ka nasa church ka dapat pala ipakita mo rin yung sa ibang tao na hindi lang sa simbahan dapat abait ka, dapat mapagkumbaba ka, hindi dapat na doon ka lang magiging patient sa mga bagay-bagay kahit na naiinis ka, dapat pala i-apply mo siya sa lahat ng bagay na ginagawa mo, di ba nga sabi nga na pag once na may ginagawa tayo, isipin natin na nakakalugod ba yun sa Diyos o hindi. At patuloy kong pinapasalamatan na sa loob ng 3 years na nabaptis ako, patuloy patuloy kong pinapasalamat sa Panginoon kung bawat trials na naranasan ko dahil hirap din ako sa school at mahirap pagsabayin yung oras sa ministry at sa pag-aaral dahil danas ko yun, grade 9 pa lang ako dahil sa dami ng ginagawa pero isa lang ang masasabi ko sa inyo, nag-aaral man, di ba nag-aaral tayong lahat? Mahirap pero makakaya natin dahil sa tulong ng Panginoon. Patuloy lang tayong manalangin sa Kanya. Ano man problema pagdaanan natin, nanghihina man tayo, mas mabuti na pagdasal natin yon imbis na tumambay ka lang sa bahay nyo. Mas mainam na pumunta ka ng simbahan, magdasal ka. Yung lamang po sa Diyos po ang papuri. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi!
Gusto ko na po sa inyo kung yung bata po ako tapos yung ngayon po. Huwag ka maya, huwag mo nang kainin. Yung bata po ako, palagi po akong nangaway. Halata naman eh. Oh, tissue, 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 tissue. Ayun po, hanggang ngayon, Kalaway pa rin. naamin ko po ng sarili ko, sumasagot ako sa mga magulang ko, na nagmumura po ako. Pangako ko sa kanya, hindi na mamaya. Yan sasagot namin. Tuloy. Ngayon po, pag-uwi ko po sa amin, paanin ko po yung natutunan ko dito, hindi na po ako magmumura. At Amen. hindi na rin po ako sasagot sa mga magulang ko. Amen. Kumain ka na. Sagot na po. Hindi na po dadabot sa mga utos. Hallelujah. Amen. Tapos, Simba magkasal. nagpapasalamat po ako sa mga mentor ko dahil dinala po nila ako dito. At pinuhulog po sila ng langit dahil... Hila, may tulong. Naintindihan na namin. Nagpapasalamat po ako kay Teacher Rose, kay Teacher Banji, kay Ma'am Joyce, at sa lahat dahil dinala po nila ako dito para matutunan yung salita ng Diyos. Ayun lang po. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat bilang naging isang anak ng pastor. Kasi isa po itong malaking pagpapala. Dahil po, nung bata pa po, is nandun natututo lumalaki sa pagtuturo ni Papa. Nung pagtungtong ko po ng 7 or 8, doon na po ako nababad sa online games. Doon po na hindi ko napagtuunan pansin yung gawain even though nandun kami sa even though nakatira kami sa church. Ayun po, doon ako nagpapasalamat sa Lord dahil sa paghuhubog at pagtuturo sa akin. Nung pagtungtong ko po ng 11, nandun na po yung pagpunta namin sa Followers of Jesus Christ of All Nations. Dito po ako nahubog, na disiplina. Dito po rin po, dati po kasi sensitive, onting asar lang iiyak, onting... Salamat sa Lord dahil sa pagtuturo, especially sa mga ginamit niyang lingkod. Dito po lumaki, so 3 years na pares lang yata yun. So 3 years na, ang laking pagbabago nung B-boy dati at B-boy ngayon. Dahil po, yung dating B-boy na Dating B-boy ka noon. nagpapasalamat ako sa Lord sa sa mga narinig kong testimony kasi napakapalad. Dito na si Papa!
napakapalad ko dahil nandito pa yung mga magulang ko. Nagtuturo sa akin, nagdidisiplina. Isang malaking pagpapala yun dahil kahit sabihin mong sumisigaw sila, napapagalitan ka, pero nandun yung pagtuturo nila sa inyo. Isang pagpapala yun sa akin dahil na-realize ko at lumalago sa pananampalataya. Napatuloy na hubog. At dito rin po ako lumabas yung skill ng pagtuturo, paghihilot, especially nung naging isang blessing po yun dahil naturuan at na lumalago sa pananampalataya. Si Diyos lang po mabulit pa sa atin. Sundan po tayo ni Irish. Ang ating mga kabatang camper. Ako rin po ay patuloy po na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil po sa ginawa niya pong magbabago sa akin dahil dati po is Kasi kumain. hindi po dati po hindi naman po ako ganun po ka active po sa church dati katulad po na ngayon. Dati po hindi naman po ako nag-share ganun sa parang exhortation ganun po. Pero ngayon po natuto po ako mag-exhort po at mag-devotion. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa ginawa niya pong pagbabago sa akin. Kalimutan mo yung tungkod mo. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil po kahit po wala po si ate dito. Pagka tumalikod, mas maganda yung harapan mo sa likod. Kahit po wala si ate dito. January, sesend ko kay ate mo to. Naniniwala po ako at nananampalataya na magpapatuloy po si ate sa gawain. Isa rin po yung sinasama ko po sa prayer ko. Dahil po si ate po is bihira na lang din po siya sumama po sa gawain. At nagpapasalamat din po ako dahil po nakasama po ako sa youth camp ngayon. Kahit po first time ko po ngayon sa youth camp. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa ginamit niya po leader po namin kay Kuya Ashton. At sa mga member po ng Tribe of Dan. Ayan po ang pinakamataas na pagpapala. Go, Jared! Magandang gabi po. Aminin ko lang po. Papa, dapat po sa atin lang po ito eh. Malalaman na rin po nila mama yung sikreto ko. Wala na, kahit maroy ka. Sabihin ko na kahit Kumbaga po. amin ka lang, takot ba? Sino? Ano ba, amin mo, pating ka, ganun. Amin mo na. Ang bata ko pa lang po, mga nakarang araw lang po, na-influensyan po ako ng mga kaibigan ko. Natuto po ako mag-inom. Sino?
tubig o Diyos? Ayaw may bubungan ganon. Salamat din ngayon nung din na ulit na ayak eh. Hindi kasi ako makapagsabi kila mama kasi minsan wala na sinantay sa amin dalawa ng kuya mo. Kaya nga po ako nagpapasalamat din po ako. Dahil po ngayon, kaya ko na rin pong umiwas sa mga kaibigan ko kung nagiging Tapos po, ipapasalamat din po ako kasi nakita nagsama-sama na naman po kami mga support squad. Wala lang po yung leader po namin. Absent po. Yun lang po. Salamat po. Isa po ang mapagpalang gabi sa bawat isa. Yan ako po ay patuloy na magpupuri at magsasamba sa ating Diyos na buhay. Kahit ilang youth camp pa yan or Bible study at ano pa po, youth fellowship, patuloy ko pong itataas ang ating Diyos na buhay sa pagpupuri ay sa pagtetestimony ng kanyang mga mabubuting nagawa sa aking buhay. Alam ko naman po madami na pong nakakakilala ng dati kong buhay, pero summary na bigay ko. Summary. Ako din po, isa din po akong isang batang, isang babaeng maldita, hindi sumusunod sa mga magulang. Talagang self-centered. Pero nandiyan naman po yung mga magulang ko para gabayan, pero nandun din nga po yung dahil po sa trabaho, sa pagtatrabaho para sa aming tatlong magkakapatid. Andun po yung nawawalan po ng time, kaya po yung lola at lola po namin yung minsan namin kasama sa aming tahanan. Patuloy ko pong pinapasalamat dahil nga po sa pagtira ko po sa bahay ng tiya-tiyo ko po, sa pagpunta ko po sa pudar nila ay naayos ko po yung pag-aaral ko kasi talagang dati ng buong elementary ko walang 90 kasi hindi po padang po ko nun. Po, syempre as magulang po, di ba, pinag-aaral ka ng magulang mo. So, mag-expect yung magulang mo sa'yo na makakapag-aral ka ng maayos. Pero dahil nga po sa nangyari na hindi po kami natututukan ng magulang dahil po sa pagtatrabaho. Nandun po yung mabababa po yung grades ko. Wala po akong 80 pataas ng buong elementary ko po. Yung patuloy ko po pinapasalamat na dahil po sa sa biyaya ng Panginoon at saka sa habag niya po, nandun po na napunta po ako sa pudar na sa bahay po namin sa Bulacan, na nandun po yung sa pag-grade 7 ko po, na ayos ko po yung pag-aaral ko. Nandun din po na napatuloy pa po sa church kasi dati po nung bata po ako mga 9 ata, tapos nakakapunta na po talaga ako sa children, pero hindi po dire-diretso dahil nga sa bakasyon lang ako nandito sa Bulacan kasi taga Quezon City po talaga kami. Kaya patuloy ko pong pinapasalamat yon na sa kahit man po nalayo ko sa piling ng aking mga magulang, nandun po yung yung good side kasi mas priority ko na po yung maligtas yung kaluluwa ng mga magulang at saka kapatid ko. Kasi nandito na po ako, ligtas po ako, apo. Ligtas po.
po yun na nandito po ako, itinataas ang ating Diyos na buhay. Tapos sila nandun po sa bahay namin na kay Kalag. Tapos birthday pa po ng mama ko ngayon. Patuloy ko pong pinapasalamat yun kasi kahit po malayo po ko sa kanila, nandun na po yung nung pinagkalooban po ko ng Panginoon na mas iisipin ko yung pag-aaral ko ngayon at saka yung priority ko na mapanalangin at madala sila sa Panginoon. Kasi po yung papa ko na na unang panalangin ko po talaga natugon na, pero nandun po yung hindi naman po kami dito nakatira, nandun pa rin po yung trabaho ng mga magulang ko. Kaya po wala po sila sa banal na gawain. Gayon din po yung kapatid ko na dati din po talaga na umatid dito sa banal na gawain, pero ngayon wala po. Kaya patuloy ko pong dinadalangin yun. Kaya nandito po ako sa harap ng bawat isa upang maitaas at masamba ang ating Diyos na buhay kasi po para maligtas at makilala po ang ating Diyos na buhay na hindi lang po ako sa susunod na ako lang dito mag-isa because nandito na rin po ulit yung kapatid ko at kasama na din po yung maliit kong kapatid kasi kaganina na ko din po si Irish na andun din po yung wala yung ate niya. Naalala ko po yung kapatid ko na lagi ko pong inaaway talaga kasi inis na inis ako sa ugali nun. Siyempre kasi bunso, dikit sa magulang. Nandun po yung naalala ko siya, yung imbis na masasamang bahagi ng ng memories nyo, nandun po yung mas inaalala mo na dapat kasama ko siya dito, dapat mas nakakabanding ko yung kapatid ko na yun kasi ako yung ate niya, na yung patuloy ko pong pinapasalamat yung mga yung mga pahayag na pinapakita sa atin ng Diyos na buhay upang hindi lang po tayo yung maligtas bagkus yung sanlibutan din po at saka yung sambahayan natin na hindi lang po kaya tayo nandito at tayo lang hindi kasama yung mga magulang natin. Nandito tayo upang turuan tayo na na hindi lang sa atin yung panalangin na ginagawa bagkus sa mga mahal din natin sa buhay kasi mapapalad tayong lahat. Amen po ba? Na tayo nandito, yung mga kapatid natin wala sa gawain na minsan na rin dumalo. Na patuloy kong pinapasalamat yun kasi alam kong ligtas na din po sila. Nandun lang po yung humubog pa at saka pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Nandun din po yung sa magulang ko na alam kong kilala na din po nila kasi nakaparinig na kaso nga lang hindi po na-sustain yun. Kaya po ako nandito sa harapan nyo upang mataas at masamba ang ating Diyos na buhay sa aking buhay at sa buhay po ng bawat isa. Yun lamang po, sa Diyos lamang po papuri. Ayun na yung next. Ay, sinimulan mo, leader. Sinimulan ng leader. Ay, alam na ko sino. Alam na. Ano ako yan, Carl? Assistant daw. Sir namin yan. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. So, madami naman na po nakakakilala sa akin dahil isa po ako sa mga napulikatan kanina. So, bahagi ko lang po yung naging buhay ko na kasama ang Panginoon. Tulad nyo lang din po ako na isang kabataan na naliligaw. Naliligaw po, hindi naliligaw. Ha? So, yung story ko po, nagsimula po ito na in-invite po ako ng ninang ko, which is nga po na anak ni Bishop. So, in-invite po kami na umattend sa Sunday school. So, doon po nag-start yung journey ko. Dati po, ang gusto ko lang kaya ako pumupunta doon kasi may pagkain. Pagkain, makipaglaro, kasi nandun yung kasiyahan eh. Pero alam nyo po, sa tagal-tagal ko na hindi ko napapansin sa pagdalo ko at sa pagiging sinseridad ko. Doon sa pagdalo ko, unti-unti ako binago ng Panginoon. Opo, hindi po ako perfecto. Nakakasagot pa rin po sa mga magulang ko.
Aminado po ko to. Aminado din po ako na hindi perpekto ako, nakakagawa po ako ng kasalanan. May mga times talaga na inisip ko na, kasi malungkot yung buhay ko eh. Na hindi ko inisip na hindi pala ako nag-iisa lang. Kasama ko lagi yung Panginoon. Alam niyo po, nung panahon na niyayakap ko yung kalungkutan, puro kadiliman yung nasa paligid ko. Wala akong nakikitang liwanag. Puro madilim. Pero alam nyo, simula nung nakilala kong Panginoon, yung liwanag nakita ko. At alam nyo, yung liwanag na yun yung nagbigay pag-asa sa akin. Na baguhin yung sarili ko. Nasimulan sa akin para madala kong pamilya ko. Alam nyo po, sa pagpapagal ko po namin ang kapatid ko po. Kung nakikita nyo po, yung nanay ko po na nagpiprint po kanina dito, at yung tatay ko po na kanina po na nag-associate po ng mga palaro. Isa po sila sa Go Atong. Isa po sila sa pinaka-big testimony ko. Kasi po, ang buhay po talaga namin nasa kadiliman. Kung isipin niyo po na hindi ko po akalain na mababago yung mga magulang ko. Alam niyo po, mama ko po, lagi po siya nasa abroad. Lagi po siya nasa Japan. So, hindi ko po nararamdaman yung presensya niya. Din yung papa ko po, lagi po siyang puyat, lulong. So, alam niyo po, simula po nung nakakilala ako sa Panginoon, alam niyo po, dapat nung araw po na iwa-water baptism po kami. Kaming dalawa lang po ng kapatid ko. Pero dahil sa pagkatawa ng Panginoon, kasama ako po na water baptism kasama ang mga magulang ko. At yung journey po namin, nag-start po doon. Nag-serve po kami bilang isang pamilya. Nag-serve kami sa Lord kasi alam namin na yung habag at awa ng Panginoon, pinagkaloob niya sa amin. Kaya't maraming salamat sa Panginoon kasi kung di namin siya nakilala, baka kami pa din yung mga pamilya na naghihirap. Alam niyo po, hindi madali ang buhay Kristiyano. Pero kung lagi tayo magtitiwala at aasa sa Panginoon, magtatagumpay tayo at mapagtatagumpayan natin itong mundong to. Alam niyo po, yung experience ko po sa mga gantong bagay, talagang ina-apply ko po. Alam niyo po, dati flag bearer lang po ako. Simula member, flag bearer, hanggang sa ngayon po na naging leader. Sa ngayon po na naging leader na ako. At isa din po ako na-relate ako sa mga leaders natin. Kung paano tayo ina-handle, kung paano tayo inaalagaan nila. Kasi na-experience ko yun. It's a big privilege din pinagkaloob sa akin ng Panginoon yun. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At super blessed ako kasi ang hinawakan ko, yung Team Dan, alam ko na bago sila umalis, alam ko na may natutunan sila. Alam niyo po.
So ayun po ipapaalam ko po sa inyo. Alam niyo po, nung naging leader po ako, as in, nung nagpaplano pa lang po sila, hindi po ako nakikinig kasi ayoko na malaman ko sino yung mga hawakan ko. Mas gusto ko na malaman ko siya kasi alam ko na yung Lord yung nag-anoint kung bakit sila yung mga makakasama ko. At salamat sa Panginoon. Kasi yung mga kabataan na nakasama ko, iba't ibang karakter, iba't ibang image, at dun ko nahubog yung patient ko. Kaya salamat sa buhay ng mga team Dan. Kasi naging pagpapala kayo para sa akin. At salamat sa buhay ni Kuya Saber. Kasi sa pagpala ko sa'yo. Kasi dati nung ako'y nagpa-vlog bearer, napaka-competitive ko. Wala akong pake kung may masaktan ako basta makaagaw ako ng vlog. Pero nung nakita ko yung deserve mo na alam nyo po, may nakita po kasi siyang idolize po doon. Then yung idolize po nun, dapat po iso-surrender niya po yun. Pero alam niyo po ang ginawa niya. Hindi. Binalik niya po. Kasi sabi niya, gusto ko ma-implement yung peacemaker. Kaya salamat sa Team Dan kasi ini-implement talaga nila kung ano yung binabahagi ko sa kanila. Lagi ko po sinasabi sa kanila, peacemaker tayo, kaya dapat hindi tayo nanguna ng gulo. Kaya kung napansin nyo po, yung grupo ko po, kahit ganyan lang po yan, kahit may makita po kami mga gamit, binabalik po namin sa inyo, hindi po sa mga marshal. Kasi gusto namin na kami yung maging instrument na magbigay ng kapayapaan kaysa kami yung manguna sa gulo. Kaya pala, naging ganun mga bata. Kaya salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo na makapag-testimony sa harap ninyo at dating kabataan na nasa kadiliman, ngayon nakasama na ng Panginoon at maglilingkod pang habang buhay. Nawa, hindi lang ako yung kasama ng Diyos na magpupuri para sa Kanya. Nawa, mga kapatid, I encourage you, each one of you, na isik nyo yung Lord. Isik nyo si Lord. Ano ba yung Diyos na pinagsiserve nyo? Kasi pag nalaman nyo yun, ma-amaze kayo kasi kikilos sa inyo ang Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa ng mga leaders at lalo na po sa mga nagplano ng gantong gawain. Isang pagpapala po ito para sa next generation po. Kaya maraming salamat po. Lahat po ibinabalik ko po ang papuri sa Panginoon. Muli po patuloy natin bigyan ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. Sa iyong dakilang pangalan, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa patuloy na binibigyan mo kami ng puso na patuloy nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa iyong mga kabutihan. Kaya sa oras na to, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa biyayang pinagkaloob mo sa amin, hindi lamang sa spiritual, ngayon din po sa aming pagkain, aming sasaluhin. Salangin ko, Panginoon, basbasan niyo po ito, magsilbing aming kalakasang pisikal, Panginoon, at gayon din kasiglahan sa aming pangangatawan. Salamat po, Ama, sa mga tao patuloy na ginagamit mo upang maihanda ito sa patuloy na nagbibigay ng pagpapagal upang makapaglingkod sa iyo to serve you, O God, through this, Panginoon. Kaya Lord, bless them, O God. Panabalikin niyo po naman nawala sa kanilang kalakasang buhay
pisikal, Panginoon, at patuloy, Panginoon, daging daluyan ng pagpapala sa ibang mga tao, O God. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala, sa lahat, Panginoon, ng iyong binibigay sa aming mga buhay. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Pila lang, pila. Diyan na kayo. Yung servant leader, lapit na rito. Tapat kayo dito. 6.